Puso natin, di po ba? Ano pa? Oh, spider pit. Papayag kayo? Nung pa ganyan? Ha? Okay lang? Depende sa spider. Ano pa? Sige, pangatlo, pang-last. Oh, ayan. Payag kayo dyan? Ha? Wala. Walang may gusto. Okay, so actually, bakit ko siya na-share ko sa inyo, no? Hindi ko makipapasalihin dyan, no? Yung may isang survey na ginawa dyan natin, ano yung mga contestants, bakit sila sumasali sa ganyang klaseng game show? No? Ano bang nagtutulak sa kanila? Bakit sila sabi nung iba, sabi nung una, sumasali sila kasi meron silang gustong patunayan sa sarili nila. Fear factor nga, na malakas ako, lalaki ako, wala akong kinakatakutan, kaya kong gawin yan. Yung iba naman sumasali dahil meron gustong pasikatan. Meron silang gustong nililigawan na pasikatan. At itong number 3, expected na sagot, di ba? Ano yun? Price. Oo nga naman. Diba? Kaya kong tiisin yung isang araw, o ilang linggo, o ilang minuto, na mahihirapan ako. Kung in the end naman, diba, makukuha ko yung premyo. Double-double yung balik. Tama po? So bakit ko sinasabi sa inyo to? Ano po yung gusto kong sabihin po sa inyo? I just wanna say to you na sa kanila, they don't have reason to quit because they have reason to continue. Amen? Merong nagdadrive sa kanila, sa puso nila, na kapag ginawa nila to, kaya nilang tilisin kasi bandang huli alam nila meron silang premyo makukuha. Diba? Kapag hindi sila nag-quit, kapag hindi sila nag-give up. Amen po? So, kaya natitiis, kaya na nagagawa kasi sa puso nila, may pag-asam na baka naman mamaya ako yung manalo. Baka mamaya ako yung mag-uwi ng premyo. Alam niyo po yun? So, dito po, sabi nga ni Martin Luther King, sabi niya, nothing is ever accomplished without hope. Amen? Walang bagay na kaya mong ipagpatuloy kung wala ka sa puso ng pag-asa. Amen po? So this is what God wants to share us tonight. Okay? Nadudugin na sa... Ano lang po, yung medyo dark na lang po. Diba? Hindi lang po sa kung hindi po makakita. Medyo nakakasilaw din po kasi yung ilaw. Ayan. Sige, kaya lang po, okay na po yan. Ayan, so that's the message of God wants to share us tonight. It's about hope. Amen po? That God gives us hope. God brings hope. Amen? Andiyan po ba yan? Okay, God gives hope because God is a God of hope. Amen po? So, ready na po ba tayo? Sige po, bago po tayo patuloy, bago po tayo mapatuloy sa mensahe na ito, inanilahan ko po muna ang mga isa na tayo po ay pumikit at hingin po ang gabay ng Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sapagkat Ikaw ay Diyos na patuloy na nagbibigay po sa amin, Lord God, ng kagandahang loob, Panginoon. Patuloy, Lord God, na nagpapakita sa amin, Panginoon, kung gaano ka lawak, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Patuloy na nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng hindi masukat na pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa pagkapatuloy ng tatapat, Panginoon. Patuloy na Ikaw yung Diyos na hindi nangingiwan at papabaya, Panginoon, sa iyong mga anak. At kami ng mga anak mo, Panginoon, patuloy na nakakaasa sa iyo, Panginoon. Sa gabi nito, Panginoon, hayaan mo, dakilang mo sa ako yung instrumento lang, Panginoon, that let your voice, Panginoon, ang siyang marinig, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Lord, o sabi mo po kayo, Panginoon, isahan, Lord God, ikaw po ang magkaroon ng salita, Panginoon, sa kanyang puso at magpatubo, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang pumagitna, Panginoon, sa aming pag-uusapan. Ikaw ang siyang maging sentro, Lord God. At sa iyo lahat, Panginoon, may ang Ama, ang lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon, dinadakila ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, amen. So, nga po malakas sa palakpakan sa Panginoon. Praise God. So, ayan. So, most of us, meron na po siguro tayong idea. What is hope? Tama? Siyempre, meron po tayong ideya kung ano ba ang ibig sabihin ng hope or pag-asa. So, ako, kinuha ko naman din yung ibang opinion ng mga kaibigan ko or mga unbelievers din. No? Kaysa naman mag-search pa ako or nang magkuha pa ako ng mga ibig sabihin ng yung mga nusot ng mga sikat na author. So, kinuha ko yung side ng mga taong to. No? Para sa kanila, ano ba ang definition nila ng hope or pag-asa? So, chikat ko sila, tinext ko sila. Praise God, minapiga naman ako. Yung iba, wala ka naman bigyan. What is hope for you? Hope? Sigarilyo. Hope? Pag-asa. Diba? Napakaganda ng mga sagot nila. So, meron akong nakuha tatlo. Okay, sabi ng una, ayan, pakiclash nga po. Sabi dyan, nung una, hope is being optimistic. Yan, being positive. Para sa kanya, hope is being positive. Yan. Sabi naman ng pangalawa, yan, English.
People must have hope to keep on living. Hope means to me is the producer of strength and the creation of peace. So para sa kanya, yung hope daw, ito rin nagbibigay sa kanya ng kalakasan para magpatuloy sa buhay. Amen, tama naman po yun. Yung pangatlo, yung pinakalas po, sabi po dito, for me, hope is a positive feeling that helps us to look forward to a successful or better future. So dito naman, para sa kanya naman daw ang hope, isang pakiramdam. Yung nagbibigay sa kanya ng drive para mas tignan yung future niya sa mas maayos na perspective. So iba't iba po tayong definition ng hope, no? Tama po? But tonight, para sa kanila, yun ang definition nila, but the Bible says a different definition about hope. Okay, sa Biblia po, meron pong ibang definition ang hope po na meron po tayo bilang Kristiyano. Amen po? So dito, kung sinasabi nila, di sila kumukuha ng lakas para makapagpatuloy sa buhay, na nawawala yung stress nila kapag tumitingin sila sa hope nila, or yung positive feeling nila na mangyayari yung bagay na inaasa nila sa bukas o sa hinaharap. For them, that's the definition of hope. But for us, what does the Bible say about hope? Amen? So, ngayon po, tingnan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng hope? Okay, in a biblical perception. Sabi po ni David sa Psalms chapter 27, verses 1 to 6. So, ayan po. Babasahin ko po sa inyo, ha? Sa awit, Psalms 27, verse 1 to 6. Verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it's my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent, and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. So dito po sa binasa po natin, si David po, ang nagsulat po niya, si David po, halata po na meron siyang pinagdaraan ng battle. Tama? Halata na meron siyang pinagdaraan ng laban. Kasi sa mga salita pa lang niya eh. Meron siyang kaaway, meron gustong lumusob sa kanya, meron gustong, may mga taong galit sa kanya. So yung mga verse pa lang na nagpapakita na that David is in a difficult situation. Tama po? But what did he declare? Although he's in the battle, he is in a difficult situation, sa passage na binasa po natin, it's very clear that he is declaring his hope. Tama po? Sabi rito, David is still has hope. Sabi ka nga niya sa verse, sabi niya rito sa isang verse, even then, I will be confident. Diba? Yung sinabi niya, I will be confident, it shows his hope. Tama? Nagpapakita na siya ay may pag-asa. Kasi sabi niya nga, confident ako eh. So dito pala, makita natin yung pag-asa po niya. So the Bible teaches us a very different perspective of hope. Sa worldview po ng hope, para sa kanila, hope is something na nilansay nila na mangyari sa hinaharap. Yun yung hope para sa kanila. Pero, in their mind, alam yun, meron sa puso nila na thinking na pwedeng mag-fail yung hope na yun. Tama? Kaya nga nauuso yung salita na, although gusto mo mangyari yun, sasabihin mo ng sarili mo, bahala na bukas, bahala kung anong mangyari. Or bahala na si Batman. Diba? Kahit si Batman na walang malay, diba? Nadadamay. Diba? Kasi yun yung perspective na sa hope. Although umaasa sila, ganun pa man, dahil na inasa nila sarili nila o sarili ng lakas, sa ability nila, mayroong maliit na space doon na thinking na pwedeng mag-fail. That's the world's view of point. Pero dito po, ang tinuturo po sa atin ng Bible, what is hope? Eh, paki-flash nga po dyan. The words used for hope in the Bible, it tells us a different story. Sabi rito, it teach us that hope is a deep, settled confidence that God will keep His promise. So that is hope. Again, I will repeat, a deep, settled confidence that God will keep His promises. Naunawaan po natin. Sabi nga sa nakaraan po na kung naalala niyo po yung sa mensahe po ng ating pastor, sabi ron, what is hope? Hope is a positive expectation of good. Tama po? So dito, we can see that we are expecting and we have the confidence that God will fulfill His promises on us.
Tama po? So, naunawaan po natin yon. Amen. Gising na po ba tayo? Amen. So, we know, tayo din po sa buhay po natin, we have battles in life. Katulad po ni David, we also experience battles in life. But the question is, do we have hope? Do we have hope? Amen. Ito po yung tanong eh. Parehas si David, nakakaras po tayo ng mga pagsubok, ng mga problema. Pero ang tanong, tayo ba? Meron ba tayong pag-asa? Meron ba tayong lalagakan katulad ni David ng pag-asa po natin? So, ang Panginoon, alam po natin lahat eh, ang Panginoon pinagmumulan ng pag-asa. God brings us hope. It's God who gives us hope. So, napakaraming dahilan po para ibigay po natin sa Panginoon ang ating pag-asa. Para ilalang natin ang ating pag-asa sa Panginoon. Bibigyan ko lang po kayo ng ilan. So, tatlo lang po ito. Ayan. What's the reason why we have hope in the Lord? So, number one po, we have confidence in the Lord. Diba? The reason why we can hope to God is because we have confidence in our Lord. Sa verse 1 po, makapansin natin, sabi ni David, my Lord and my salvation. Tama? My Lord and my salvation. Bakit niya sabing my? Kung wala siyang relationship dito. Diba? Nakita natin si David, meron siyang relationship sa Lord. Tama? Kaya niya tinatawag na aking kaligtasan, aking Panginoon. At dahil doon, nakita natin, it declares his personal faith to God. Nung sinabi niyang my Lord, my salvation, papakita na si David mayroong personal na relasyon at mayroong pananampalataya po sa ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 2 to 4, pakitlash nga po. Sabi po rito, sa mga magitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagangalak din natin ng mga kahirapan na ating tinitiis, dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. So, dito mabasa natin malinaw na bago tayo magkaroon ng pag-asa. Sa uli po yun, diba? Nasa uli po yung word ng pag-asa. Ano muna yung requirement? Diba? Sabi dyan sa verse, sa pinakaunang sentence, sa pamamagitan ng pagsampalataya. Amen? Ibig sabihin, you cannot have your hope, or kung hindi ka maniniwala, you cannot have your hope. Amen po ba doon? If you don't have faith, if you are not able to believe, you are not able to hope. Tama, nakukuha niyo po yung logic? Tama na po ba, diba? Paano mo sasabihin na gagaling ka, o may pag-asa kang gumaling, kung sa puso mo wala ka namang paniniwala na gagaling ka? Di po ba? Paano mo masabi na makatanggap sa trabaho na yon? Eh, naniniwala ka na wala kang abilidad. Paano ka makakaasa na makatanggap ka nga doon? Di po ba? O paano mo sabi na makakapasa ka sa exam na yan? Diba? Kung alam mo, kung naniniwala ka naman wala kang alam. Diba? Paano ka aasa? Di po ba? So, ibig sabihin, it's a requirement before we have a hope. We need to have faith in God. We need to have first a personal relationship to our Lord and Savior. Amen po ba? Amen. Boy, tagal pa. Gising pa po ba tayo? Ayan. So, dito po, hindi po tayo makakaasa isang bagay kung alam po natin na wala akong pinagmumulan. Amen po. Meron po yung dapat na foundation. Meron yung basic foundation. Or meron po yung pinaghuhugatan. So, we need first to have a personal relationship with the Lord. A deep relationship where we can build our solid faith. And then, that's our source of hope. Tama po? So, our relationship and our faith in God. That's the source of our hope. Malinaw po ba yun? Nakakasunod po tayo. Ayan. So, next po, sa verses 5 to 6 naman po, dito pa rin po tayo sa verse 1. We have confidence in the Lord. Sabi ni David sa verses 5 to 6, for in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Sa verse 6, then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to God. Ano po napansin nyo? Ha? Ano po napansin nyo sa verses na binasa po natin? Ha? Puro ano yung mga salita po na nakikita nyo? Will. Amen po? Sabi nun, I will, di ba? I will sing, He will hide me, He will keep me, I will sacrifice. So bakit nasabi ni David tong mga future tenses na to? Di po ba? Bakit niya nasabi yun? Hinuhulaan niya lang ba na mangyayari yung sa hinaharap? No. Si David, meron siyang hope sa Lord. Na yung Diyos, amen, yung Diyos na nagpanalo sa kanya kay Goliath, na yung Diyos na gumawa
gumawa sa kanya ng hari, siya rin yung Diyos na kayang gumawa ng magagandang bagay ngayon at bukas para sa kanya. So yun yung pananampalataya ni David, yun yung pag-asa ng David sa puso niya na si Lord, ginawa to sa akin kahapon, noon, kaya niya rin gawin to sa akin ngayon. At kaya niya rin gawin sa akin sa hinaharap. Amen po? Why? Because God is an immutable God. Diba? Si Lord, siya yung Diyos na hindi nagbabago. He is the God that is unchanging. Amen po? Sabi sa verse na Malachias chapter 3 verse 6, ako si Yahweh, hindi ko ba kayo lubusang nalilipo? Hindi ko ba kayo lubusang nalilipo sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. You see? God is unchanging. Amen po? Sa verses Hebrews 13:8, si Yesu Cristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. So malinaw po dito na sinasabi ng Panginoon, He is the same God with the same power that He has always been. Kung sino siya yung Diyos na mayroong kapangyarihan noon, siya pa rin yung Diyos na kayang gumawa at kayang iparana sa iyo, yung pinaranas niya sa iyo dati. Amen po ba? So siya yung Diyos na nagtatapat ngayon, siya rin yung Diyos na patuloy yung tatapat po sa atin ngayon. At bukas, at magpakailanman. So if you truly know God, your hope will not waver. Okay, hindi po tayo man-shake. If we truly know God, if we truly experience God's love, our hope will not waver. Maybe some of us right now is losing hope. Diba? Marami sa atin minsan siguro nawawala ng pag-asa. But think of what the Lord has done to you. Diba? Think of how many victories the Lord has done to you. Diba? Ilang kaaway mo na inilupig ng Panginoon. Ilang problema mo na yung nilabas ka ng Panginoon mula doon, di ba? Ilang sakit na yung napagaling sa'yo ng Panginoon, di ba? Balikan mo yun, di ba? At masabi mo na yung pag-asa mo, yung Diyos na gumawa sa'yo dati yun, siya rin yung Diyos na kayang gumawa sa'yo ngayon. Amen? At bukas sa hinaharap po natin. Amen po ba? So, number 2 po. Number 1, we have confidence in the Lord. The reason why we can hope to God. Number 2, ayan. God is faithful even when we are faithless. Amen po ba doon? God is faithful even when we are faithless. So I remember po Gideon's story. Do you know Gideon? Kilala niyo po si Gideon? Sino po rito ang nakakilala? Kung nakabalita lang po. Ayan. So lahat tayo kilala po dito si Gideon. So si Gideon, isa po siyang magsasaka. Okay? Isa siyang magsasaka na wala siyang ano bang ambisyon para sa sarili niya. Wala siyang ambisyon na pumasok sa politika, at lalong wala po siyang ambisyon na maging isang mandirigma. Amen po? Pero ganun pa man, yung plano niya, iba sa plano ng Panginoon. Amen? So, it's a unique story wherein, from zero, yung walang-wala siya, he turned Gideon from being a hero. Alam niyo po yun? So, God made Gideon a hero. Siya pa nga yung ginawa ng Panginoon na magliligtas po sa kanya, na magliligtas po sa buong Israel mula po sa pananakop ng mga Midianita. So dito po, si Gideon, hindi naman siya basta isang lalaki. He's not just a man. He's a coward man. He's siyang duwag. Diba? He's a weak man. Mahina. He's a faithless man. Walang pananampalataya. No, let's look at these verses. Sabi po sa Hukom chapter 6, verse 11. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno ng pag-aari ni Hoas na buwas sa angkan ni Abizel. Si Gideon na anak ni Hoas ay kasalukuyang gumigiit noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-ibig upang hindi siya makita ng mga Midianita. So nakita natin kung gaano kaduwag si Gideon, di po ba? Yung isa dapat nagigit siya sa labas, di ba? Natatakot sa ilalim ng puno, doon tatrabaho. Dahil natatakot siya na makita ng mga Midianita. Amen? So sa verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel, sabi ng anghel, sumasaiyo si Yahweh, magiging na lalaki. Ano ang kanyang sagot sa verse 13? Mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno? Kung paano sila niligtas niya sa Egypto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Dito, it shows how faithless he was. Diba? Hindi lang siya coward. He is a faithless man. Diba? Dahil sa bitter sa puso niya na ano ba kung nangyayari na to? Hindi ako makapaniwala na iniwan na kami ng Panginoon. Paano ako makakaasa? Ito naman nangyayari sa amin. Hindi siya makapaniwala nung sinabi na ang Panginoon sasayo. Di po ba? So sa verse 14, si Yahweh na nagsabi sa kanya, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israelita mula sa mga Midianita. Ako mismo ang magsubo sa iyo. O si Yahweh na nakausap niya. Pero ang sagot niya pa dahil sa verse 15, ngunit Panginoon, paano
namin. Di ba? Ang dami niyang dahilan. Duwag siya, mahina siya, okay, faithless siya, di po ba? He is weak, he can't believe he can. Di ba? Because he is a hopeless man. At that point, he is a hopeless man. Di ba? Pero ang sagot ng Panginoon sa verse 16, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para kang lumaban sa isang tao. At yung pangako ng Panginoon sa kanya, na gusto niya turuan sa Gideon na magtiwala sa kanya ulit. Gusto niya turuan sa Gideon na ibalik ulit yung pag-asa sa puso niya. Amen po? Na because at that time, he had this bitterness in his heart na bakit gano'n? Diba? Paano mo magtitiwala? Paano ako aasa? Tingnan mo yung nangyayari sa amin ngayon. Talunan kami, nasakop kami, lahat ng tinatanim namin, diba? Inaari ng iba, hindi naman sila ang naghirap. Sometimes, we feel in the same boat. Tama? Sometimes, we lose our hope because of the things that is happening around us. Diba? Nawawalan tayo ng pag-asa Panginoon kasi nakikita natin yung mga undesirable, yung mga unfavorable, or kaya mga negative situations or experiences na meron tayo sa buhay at the present. Diba? Para tayo sa Diyo lang tayo makapaniwala, sinasabi ng Panginoon that I am here, I will help you. Tama po? Minsan nawawalan tayo sa puso natin ng pag-asa. Sabi nga, minsan, without God's goodness, we turn our backs to Him, worst thing, lumalayo tayo sa Kanya, tumatalikod tayo sa Kanya. But God is still faithful, even when we are faithless. Amen po? Ang Panginoon ang natiling tapat, kahit tayo ay hindi tapat. Tama po? Sabi nga ng linggo, God is in the business of lagot. Ano po? Extreme makeover, or God is in the business of transformation. Dito, God is also in the business of turning Gideon, or turning us from being a doubter to being a man of faith. From being a hopeless man to being a confident man. Amen po? So, ito yun eh. Ito yung ginawa ng Panginoon kay Gideon. So, third reason po why we can hope to the Lord. Okay, panguli po, we have a hope that does not disappoint us. We have a hope that does not disappoint us. Meron tayong pag-asa, okay, na hindi tayo dinidisappoint. Ano ka tawag disappoint? Yan, hindi tayo binibigo. Amen po? So, sabi dito, balik tayo sa story ni Gideon. Sa Judges chapter 6 verse 16, the Lord answered, "You can do it because I will help you. You will crush the Midianites as easily as if they were only one man." Sabi ng Panginoon, Gideon, I will help you. Sabi niya, I will help you. Hindi sinabing that your father will help you or your 300 soldiers will help you. Sabi ng Lord, I will help you. Dito gusto ipa-internalize ng Panginoon kay Gideon, I am the Lord. I am the Lord that will help you. Ako yung Diyos na bumati ng dagat. Ako yung Diyos na nagpalaya sa inyo sa mga Egyptyo. Alam mo yun, ako yung Diyos na nagpabagsak sa wall of Jericho. Ako rin yung Diyos na nagsabi na sasaiyo ako sa iyo ngayon. Nabibigyan kita ng kapangyarihan, bibigyan kita ng kalakasan para gawin yung task na ibibigay ko sa iyo. So, ganoon din sa atin. Sa Christian walk po natin, gusto rin ipa-internalize sa atin ng Panginoon. Even though meron kang malaking task, or meron kang malaking problema na kinakaharap ngayon, gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, I will help you. Diba? Ako yung Diyos na tutulong sa iyo. Walang iba kundi ako. Kasi ayaw ng Panginoon na umasa tayo sa sarili nating abilidad or kung ano mang meron tayo. He wants to hold us alone on Him. On Him alone. Amen po ba doon? So sabi nga, God will never give us assignments that we can carry without Him. Never tayong bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na kaya sa sarili lang natin. Kung kaya natin, hindi natin siya kailangan. Pero ganun pa man, sinadya ng Panginoon na bigyan tayo ng mga malaking task, malaking problema, malaking assignments because God wants us to be dependent on His power. Yun ang gusto ng Panginoon palagi sa buhay natin. Hindi mo kaya? I will help you. I am the Lord, your God that will help you. Amen po? So, not on your human strength, not on the things on this world, but God alone. Amen? So, alam ni Gideon, napaka-imposible. Kaya hindi niya kayang talunin ng mga Midianita. But he believed God can. And that promise is the same promise that God wants you to believe. Amen po? So, may mga task tayo na kinakaharap na sobrang imposible na para sa atin. Gusto natin bumitaw. Na sobrang imposible na para sa atin. Gusto natin sumuko. Gusto natin mag-give up. Amen? Alam ng Lord yan eh. Sinadya nga ng Lord yan eh. Pero sasabihin sa atin ng Panginoon, I am with you. I can help you. And if you believe, sabi ng Lord, just believe. Amen? I can give
ng sweatless victory. Kaya kitang pagtagumpayin. Sabi nga, hindi lang basta victory, a sweatless victory. Amen po. So ito po yung ginawa niya kay Gideon. Look at this picture. Sabi nito, ay wala pong picture dyan. Ibig sabihin, look at this verses, no? Sabi ni Lord kay Gideon, meron kang 32,000 na kawal. Okay, hindi ako papayag. Bawasan mo yan. Baka sabihin nila dahil sa mga sarili lang lakas kaya sila tatagumpay. Bawasan mo. So, nangyari, yung 32,000, naging 10,000. Amen. Ang daming umuwi. Mahigit sa kalahati. Sabi ni Lord, Gideon, yung 10,000 na yan, di pa rin ako papayag. Di ako papayag sa 10,000. Baka sabihin nila sarili lang lakas kaya sila tatagumpay. Bawasan mo. So, may pinagawa ang Panginoon, sumunod si Gideon hanggang sa yung 10,000. Naging ilan? Imagine, 300. 300 soldiers versus the whole army of Midianites. Hindi lang basta yung isang nasyon di ba? Mas marami pang nasyon Maraming kapartner itong Midianites, hindi lang sila So imagine mo yung picture na para silang mga puto lang na pwedeng tirisin ng mga Midianita dahil sobrang konti lang nila kung lalaban sila. Amen po? Pero, anong ginawa ng Panginoon? Did He allow Gideon and his soldiers to win? Nanalo ba sila? Did they win the battle? Amen. Hindi lang sila nanalo Hindi lang sila basta nagtagumpay. They have a sweatless victory. Walang pagod, parang walang hirap. Bakit? Kasi God is involved Diba? Kahit kaunti yung soldiers na yan, kahit gaano pa kaunti, o gaano pa kayo kahina, dahil sinabi kong ako, nasa inyo ako, dahil ako involved ako dyan, I can give you a sweatless victory. Amen po? I remember Peter. Alam niyo po yung alam na po yung kwento ni Peter. That night, di ba, si Peter na mamangka, di ba, nanguhuli ng isda. Pagod na siya, hirap na siya, pero wala siyang mahuli. He is a skilled fisherman, pero wala siyang mahuli. Until Jesus came, sabi ng Lord, ihulog mo dyan. Di ba? Hinulog niya, anong nangyari? Di ba? Halos mawasak na yung lambat. Di po ba? So dito, it shows us, sa sarili natin, hindi natin kaya. Amen? But if God is involved, He can give us sweatless victory. If God is involved, He can make us victorious nang walang kahirap-hirap. Amen po ba? If we will put our hope on our strong God, on our mighty God, He can give us a victory na hindi na natin kailangan pong paghirapan. Sabi niya, if you just believe that I can give you a victory. Amen po? So dito po, it's very simple. Sabi ng Lord, if I am with you and you are in my presence, I can bring you a sweatless victory. Not on your ability, not on human ability. Human efforts may hangganan yan. But I am your God, my ability is infinite, my ability is limitless. Amen po? So dito po, nilalang po ito sa mga dahilan kung bakit tayo nakakas sa Panginoon. Pero napakarami, alam ko, sarili po natin, marami tayong pangako ng Panginoon na pinangahawakan po natin siya kung nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Pero dito, ngayon ang question po, how can we put our hope in God? Or how do we put our hope in God? Paano man nasabi na ikaw meron kang pag-asa Panginoon? How do you put your hope in God? So let me give you po an illustration po muna before I proceed. Yan. I have an eye illusion. Yan, tatlo lang po yan. So ano po nakikita niyo sa first picture? What did you see? Dalawang Okay, dalawang mukha. Tama? Yun lang? Okay, kopa. Some sees kopa. Or yung iba naman nakakita lang, dalawang mukha. Tama? Second picture. Iba, nasan kaya yun? Second picture. See? Mukha. Yung iba nakikita naman is puno. Right? May puno. Kaya naman mukha. Third picture. Natatalo sila. Ano yan? What can you see? Nakita ni Roots, mangkukulang or matandang babae. Ay, sino pa nakakita ng batang babae dyan? Sino? Nakita niya. Wow. Hindi niya nakita. Okay, so, okay na po yan. So, what do I mean here? Sige, tanggalin niyo na po yan. Okay, so, ano po ibig ko sabihin dito? Ano po ang nakaka-apekto? Bakit yung isa nakakita ng ganito? Okay, nakakita ng picture, babae, matanda. Yung isa nakita puno, baso, dalawang mukha. Why? Ano po nakaka-apekto po sa atin? Ha? Ano po nakaka-apekto sa atin, di ba? Oh, yes, our eyes, di ba? Our focus. Tama po, our perspective. Kung ano yung minamagnify mo sa nakikita mo na picture, yun ang nakikita mo. Tama po? So what do I want to say? I mean, bago ka magkaroon ng hope, ng living hope,
you need to have the proper focus. You need to have a proper perspective. Dapat alam mo sa buhay mo kung sino minamagnify mo. Dapat alam mo sa buhay mo kung sino ang focus ng buhay mo. If you want to have a living hope, you need to have a proper focus. At kanino yun? Siyempre, walang iba kundi sa Panginoon. Tama po? So yung kahinaan mo ba yung focus mo? Yung kakulungan mo? O yung sakit mo? Yung kahirapan mo? Doon ka ba mag-focus? Sabi mo, you want a living hope. Diba? Sabi nga, despair is the opposite of hope. Fear is the opposite of faith. Despair and fear, parehas kayo negative. Kung diyan ka mag-focus, anong resulta? Negative. Tama? But if you focus on your faith in God, and then you will have hope, those two are positive. Sabi nga, positive expectation of good. What will be the result? Positive. Amen po? Positive result. Amen? And that's the victory that God wants you to have. Now, if you focus on your faith in God, your hope in God, it will cancel out depression. It will cancel out all your fears. Amen po? So, we need to identify first, because that's the source of our hope. That will be the foundation of our hope. Tayo, saan tayo kumukuha ng source natin ng pag-asa? Diba? Tanong mo sa sarili mo, saan ba ako kumukuha ng source ko ng pag-asa? Sa abilidad ko ba? Sa talino ko ba? Sa material na bagay na meron ako? Sa assets ko? So, tanong natin sa sarili natin yun. What is the source of our hope? Remember the story of the bleeding woman in Mark chapter 5, verse 25 to 29? Amen? Sige po, basahin ko po. In Marcos chapter 5, verse 25 to 29, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya napakaraming tao. Kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa niya siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niya tumigil ang kanyang pagdurugo at nararamdaman niya na magaling na siya. You see how bad her situation was? Alam na natin, sabi ng 12 years, dinudugo, 12 years, nagpasure, walang doktor na makapagpagaling sa kanya, naubos na lahat ng kayamanan niya, diba? How hopeless. Tama? Yung situation niya, napaka-hopeless. Diba? Nakatanggap ako kung sinabi yung hindi na ako gagaling. That's experiences niya. Amen? Pero, nung nabalitaan niya yung tungkol kay Jesus, when he heard about Jesus, anong sabi doon? Nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya kay Jesus. Hindi niya hinintay na makadaan sa kanya. Siya na mismo yung lumapit. Alam niyo po yun? She saw an opportunity and she went for it. She took the chance. She took the leap of faith. Yun yung ginawa niya. Diba? Sa kabila ng pangit, naranasan niya sa buhay niya, nung marinig niya yung tungkol kay Jesus, nagbuhayan siya ng pag-asa. She chose to hope. She chose to have to believe in Jesus. Take note po nung time na to, hindi pa niya na-encounter si Jesus. Hindi pa niya kilala si Jesus. Sabi nga nung marinig niya lang yung tungkol kay Jesus. Yung babae ito, wala pang personal encounter sa Panginoon. Pero tingnan mo yung pag-asa niya. Sabi nung marinig niya lang yung pangalan ni Jesus. Diba? Gano'n na lang siya umasa. Gano'n na lang siya nanampalataya. Na yung taong to kaya siyang pagilingin. Tayo ngayon, di ba? Ang dami niyang ginawa ng Panginoon na encounter sa atin. Di ba? Ang dami niya ng victories na pinaranas sa atin. But the question is, kapag ba dumaranas ka na ng pangit sa sitwasyon ngayon at the present, maybe this time, kapag mo narinig mo yung salitang Jesus, nabubuhayan ka ba ng pag-asa? Lalo ka bang nabubuhayan ng pag-asa once you hear the word Jesus? Di ba? Sakit na, in the midst of your battle, when you hear the name of Jesus, do you have hope? Lalo bang lumalakas yung pag-asa mo? Lalo bang nabubuhayan yung pag-asa mo? So, I want to share this story po. Bago po ako mag-end. So, itong story po na to, it's a true Christian story na testify niya. So, he's a US military soldier. No? Like, parang si Gideon lang. So, ito, nasa laban siya. Nasa gitna siya ng laban. And nangyari is napahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan. Okay? So, ginawa niya, dahil sobrang dami ng kalaban nila, nagtago siya sa mga talahib. Nasa nakita niya, tinutugis pa rin sila. And napunta siya sa isang gubat na kung saan napakaraming mga butas-butas ng kuweba. Amen? So, dahil yung mga kalaban ay tumigil sa paghabol sa kanila, talagang hinahanap sila, parang masapahan na walang ititirang buhay.
Diba? Ang ginawa niya, pumasok siya sa isang kuweba. So sa isang kuweba na yun, nakita pa rin niya na talagang sinusulok-sulok ng mga kalaban yung bawat kuweba. So talaga sa puso niya, katapusan ko na ba? Diba? Sabi niya, bigla niya narinig, biglang may nabungulong sa kanya yung pangalan na Jesus. He's a Christian eh. Sabi niya, nakalimutan ko Christian pala. So he prayed. Sabi niya, Lord, please get me out of here. Sabi niya, I wanna live. Sabi niya, but whatever your will be done, whatever your will be done, I still love you. Sabi niya. So maya-maya ang konti, nakita niya, there's a spider in the hole na gumagawa ng sapot. Alam niyo, unti-unti, nag-build ng sapot. So after that, sabi niya, Lord, sapot, naasahan ko matigas na palo. Kaya, nagigara sa isip niya lang yun eh, no? But habang tinitingnan niya yung sapot na yun, eto na, paparating na din. Paparating na yung mga kalaban or yung mga tumutubig sa kanila. And last cave na napapasukan is yung kuweba niya. So nakita niya sa medyo deep, no, nakita niya yung paanan yung pinaka tumutubig sa kanya. Maya-maya humintok. So kinakabahan na rin siya. Pero maya-maya umalis din. No? What's the reason? Bakit yung kuweba na hindi pinasok? Diba? Because there's a spider web. Anong isipin ng kalaban kung may spider web na hindi naman sira? Alam niya, yung sabihin walang pumasok. Tama? So yun yung panaisip ni Lord sa kaaway, walang pumasok. So did God save this man? Naiyak pa nga siya, Lord. Nakalimutan ko yung spider web mo, mas matibay pala sa matigas na pader ko. Alam mo yun? So that gives him hope. Tama? So napaganda ng story ko na gusto sabihin sa ng Panginoon, if you're still living, there's still hope. Amen po? But whatever your situation is, remind yourself that there's still hope. Yung katotohanan na meron ka pang hilinga, diba? Napakaganda nga po nito na yung fact na alam mo, buhay ka pa, alam mo meron ka pang dugo na dumalalay sa ugat mo. Isa rin sa katotohanan na ang Diyos hindi ka tapos sa buhay mo. Meron pa siyang purpose, meron pa siyang fulfillment na gagawin sa buhay mo. Amen po? There is nothing too hard for God because God is still able. Amen po? So I want to end with these verses po. In Psalms chapter 119, verse 49 to 50. Sabi po dito, remember your words to your servant, for you have given me hope. My comfort in my suffering is this. Your promise preserves my life. Amen. Napaganda po ng sinabi niya dito, di ba? Sabi niya, in this life, God did not say that we're not going to have sufferings. Hindi niya sinabi na yung hope na ginamit ko sa iyo, ay magbili ka sa iyo mula sa anumang problema, mula sa anumang kahirapan, o mga negative experiences. Hindi yun yung promise ng Lord. But what did He promise? He will give us a hope that has a comfort in midst of sufferings. Yun yung pangako sa atin ng Panginoon. Yun yung living hope natin na kahit andito tayo sa lupa, we have this earthly pain, God promised us that He's going to give us comfort in midst of our trials. Amen po? So for us, habang tayo sa Panginoon, tayo na tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, we are not supposed to expect that we're not going to experience these sufferings, but expect that God's hope will bring you comfort in this suffering. Amen po? So, totoo yun eh, habang nabubuhay po tayo, hindi natapos po yung problema natin. Pero yung katotohanan na habang nabubuhay po tayo, at habang nasa Panginoon po tayo, tiyak po yung pag-asa po natin. Amen? Yung pag-asa, yung confidence na hindi lang basta nakasalalay sa ating material na bagay, sa ating abilidad, o sa ating kakayahan, o sa anumang meron tayo sa buhay na po. Ito yung pag-asa na yung Diyos na nangako na siya yung tapat, mananatiling tapat, pagpakailanman. Amen po, sabi nga sa isang acronym ng hope, hold on, pain ends. Amen? Hold on, pain ends. Hindi mo matapos yung earthly pain mo dito sa earth. Okay, reklamo ka man na reklamo na hindi matapos-tapos. But because you believe in Jesus, you accept Jesus, sabi ng Lord, after matapos ng earthly pain na yun, you will experience, no? Makakahati ka. Okay, sa kalwalatian ko, dun sa langit. Apartment lang tong earth. Okay? Kung magkakirentahan mo lang yan, yung totoong bahay mo, yung totoong glory. Okay, nasa susunod na buhay. And if you accepted Him, you have a living hope. Amen po? So, hindi tayo bibigyan ng pag-asa nito sapagkat ang Diyos ang nagbigay po sa atin ng buhay na pag-asa puso natin. Amen po? So, sige po, yun lang po ang mensahe ng Panginoon. Tayo po muna ay pumipili, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa lubing ito ng